Hello everyone, magandang umaga. Papunta na tayong work ngayon. Time check tayo, it's already 9:52 AM. Sa mga hindi pa nakakaalam, kakakuha ko lang nitong motor ko noong April 27, 2026. And yes, first time ko pong magmotor. So parang mga 60 days pa lang akong nagmo-motor. So ang video ngayon ay tungkol sa mga learnings and realizations ko as a total beginner on motorcycles. First learning ko is kilalanin ang motor. Nung first time ko kasing nilabas to, hindi ko tinest drive, hindi ko talaga sinubukan. Inupuan ko lang doon sa kasa. Tapos nung nilabas na lang, which is very wrong. Kasi lalo na first time ko magmotor, wala akong experience. Nahirapan ako, kabado, nanginginig yung kamay ko, lahat, dami tumatakbo sa isip ko. So yun yung una, kilalanin mo muna yung motor mo. Kung pwede na test drive mo muna. Pangalawa, itumingin ka ng diretso lang. Tingin ka sa pupuntahan mo. Ang mali ko nun, lalo nung nag-aaral ako magmotor, tumitingin ako doon sa gulong, pag ganyan. Sa pababa ako nakaganyan nakatingin. Tinitignan ko yung gulong ko kung may madadaanan ba akong lubak or okay ba yung balance, ganun. Just mali. Dapat nakatingin ka sa diretso kasi yung balanse ng katawan mo nakabase kung saan ka nakatingin. Kumbaga, may sense of balance kang na-form. Kaya dati kasi tulad nito, nung dito ako dumadaan sa right, nakatingin ako dito sa may gutter na area. Yan, nakatingin ako dyan. Hindi ako masyado nakafocus dun sa harap ko. So ngayon, tendency is gumigewang-gewang yung takbo ko. Tapos, yun na, magiging cause ng accident yun. Pero hindi naman ako hindi mo sumemplang. Na-realize ko lang siya habang tumatagal akong nagpra-practice magmotor. Isa pang learning uli, kapag traffic, pag beginner na tulad ko, huwag mong ipilit yung sarili mong sumingit-singit. Huwag kang pipilit sumingit. Kung di mo kaya, huwag. Ako nung nag-uumpisa rin ako, tinitiis kong pumila sa traffic. Actually hanggang ngayon minsan tinitiis kong pumila sa traffic kasi hindi pa ako sanay masyado sa gitgitan Nakakasingit ako pero natutunan ko siya at na-develop ko yung skill na yon along the journey. So ayan, wag niyong pipilit pag di nyo kaya na sumingit-singit. Baka kasi makagasgas ka pa ng sasakyan or baka matumba ka or ano. Tapos isang tip din, kapag nasa gitna ka ng traffic, kunyari ka lang, stop in traffic ka, galiin mong tumingin doon sa may salamin ng sasakyan sa harap mo. Pag ganitong mga SUV tulad nitong Fortuner na to, tumingin ka lang doon sa lagpas ng windshield niya. Kasi mas nakaka-form ka ng balance mo kaysa pag nakatingin ka sa baba, sa gilid, matatagilid-tagilid ka. Mas maganda nakatingin ka lang ng diretso. Isang realization uli, isang learning uli is yung kapag traffic, hindi necessary na ibababa mo yung dalawang paa mo. Bilang first time motorcycler, pag ang gusto natin kasi is nailalapat natin yung dalawang paa natin sa baba para mabalance natin sarili natin, hindi tayo matumba. Ganun talaga ako nung una. Ang problema ko kasi doon, nung nakababa yung dalawang paa ko, sa abante ako, gumigewang-gewang yung motor.
parang pinupush nung pa ako yung kalsada, nasa abante ka, yung both legs mo magkukos ng off balance yan. So kung kaya mo sa traffic is isang paa lang yung nakababa, naka-apak sa step board mo or doon sa brake na no, sa foot brake mo yung isang paa mo. Maging maigi ka sa pag-check ng side mirrors mo. Every time na kahit merge ka lang konti or magsa slight left or slight right ka lang, lagi kang tumingin sa side mirror mo. Kasi tulad nating mga nagmomotor, nakasingit-singit tayo, nakaka-lane split tayo. Tandaan mo, hindi lang ikaw pwedeng gumawa niyan, makasabay mo rin sa kalsada pwedeng gawin yan. So mapapadalas ka mapalingon sa side mirror. Dapat. Tapos pag lumilingon ka or magta-turn ka sa curve, tumingin ka sa pupuntahan mo. Huwag kang tumingin ng diretso. Tignan mo na in advance yung lilikuan mo. Nangyari sa akin din yan noon, likuan. Nakatingin lang akong diretso. Hindi ako tumitingin dun sa liko. Tumingin ka lagi sa pupuntahan mo. Mag-advance ka. Kasi kung saan nakatingin ang mata mo, naturally, doon pupunta yung motor mo. At doon susunod yung kamay mo. Okay, kunyari, may parating. Huwag kang titingin doon sa parating sa'yo. Tumingin ka doon sa pwede kang lumiko agad. Siyempre, with caution pa rin, pero dapat mabilis ka na mag-react. Yung isa pa, mga siguro 2 weeks pala ako nagmomotor nun. Daming mga motor dyan talaga sa likod mo na busina ng busina, yung lagi nagmamadali. Pinipressure ka nung mga nagmomotor sa likod mo, ka ma-pressure, ka magpadala sa kanila, hayaan mo lang sila. Kasi pare-parehas lang naman tayo nagbabayad ng tax natin para sa mga kalsadan to eh. Wala naman silang right na paalisin kayo, nagbabayad ka naman din ng tax. Kung tipong mga ganito, open road, huwag ka naman sa gitna rin kasi. Dapat sa right ka lang. Tandaan lagi, slower moving vehicles, keep right. Yan, nung baguhan ako sa pagmumotor, syempre alam ko na agad, keep right lang tayo, right lane lang tayo, kasi para maka-overtake yung kailangan mag-overtake. Always ride at your own pace. Shout out sa'yo, Redstin Tenorio. Dati, nung nag-uumpisa-umpisa ako, pinipressure ako na, tara, piga mo na yan, yan. Sabi ako naman, iniisip ko yung safety ko, tapos yung capabilities at skills ko sa pagmumotor. Alam ko hindi ko kaya, hindi ko pipilitin kahit pinipressure ka ng piga, ganyan. Huwag. Ride at your own pace lang. Kung saan ka komportable tumakbo ng speed, doon ka lang, stick ka lang doon. Always keep distance din.
Pag matagal ka na sa kalsada na nagda-drive, ako kasi since 2009 pa ako nagda-drive, learn to always keep distance. Napapansin ko rin kasi noon na nag-uumpisa ako magmotor, sobrang daming hilig tumutok sa likod. Oo, galing nga akong sasakyan, di ako sanay na may ganun. So kahit ako, nagkikip akong distance ko. Una sa lahat, pag may safe distance ka sa karap mo, may time ka pang lumiko. May time ka pang umiwas sa potential na accident or ano. Lalo pag yung mga jeep, mga taxi, mga e-bike na yan, pag nasa tutok ka, no choice ka, igagapang mo pa labas or aantayin mo sila na umalis uli. Kaya it pays to keep safe distance. Isa rin sa mga natutunan ko, na-realize ko, itong mga belt bag, mga ganitong belt bag. Dati kasi sa U-Box lang ako maasa nun. Lagay ko lahat ng gamit ko, ID, wallet, cellphone, ako lahat nilalagay yan. Then ayun, kumuha ko ng belt bag. Hindi man kailangan napakagara ng belt bag mo na mga tig pa 5,000 o 3,000. Yung mga mura lang. Pangabili ko dito 499 lang to eh. Okay naman siya, sturdy siya. Though hindi siya waterproof, pero maano na siya eh. May lagayan ng susi, may clip para sa susi ng bahay, ganun. Kompleto na siya. Malaki din yung lagayan niya. Tsaka sa build quality nitong nabili kong to, kahit mura lang to, okay naman siya. Hindi naman siya punitin, hindi naman siya madaling mag-fade yung kulay. Okay siya. So mag-invest kayo sa belt bag para accessible yung mga gamit nyo. Kunyari may checkpoint, may lalabas nyo agad yung pitaka nyo para pakita yung license nyo. O RCR nyo, lagay nyo rin dito sa belt bag nyo. Huwag nyo lang iwawala syempre. Pag magsisignal tayo ng left or right, isabayin mo ng turn signal indicator mo, pero pwede mo rin gamitin yung hand signals mo. Kasi yung iba, naiisip nila na baka kanina pa naka-switch yan or ano. Raise mo lang yung kamay mo sa pupunta. See? Kantay ako sa traffic, sila subisingit doon. Sanay talaga ako sa sasakyan. Hindi man sa gusto ko mawala yung ganito, pero for safety purposes na rin. Siyempre, magantay na lang tayo. Hindi mo tayo nagmamadali eh. Maaga pa naman. Sa na-realize ko pala is mararamdaman mo lahat ng lubak. Hindi parang sa sasakyan na yung lubak is okay lang kasi maganda yung suspension, ganyan. Pero pag motor, sabi ko, mararamdaman mo talaga lahat ng lubak na madadaanan mo. Always look ahead. Be attentive to potholes, to closed roads. Yung parang dinaanan ko kanina, maging alert ka lang. So pag nakita mo na yun, may instinct ka namang may iwasan mo na yan. Yan, ganun ako share ko lang. Ganun ako mag-turn. Dati, nung nag-aaral ako magmotor, napakabagal. Tapos yung isang paa ko nakababa. Kung saan ako magto-turn, doon yung nakababang paa. Pero hindi ko inaapak. Ang kumbaga balance lang. Tapos pag medyo nakaliko na yung motor or medyo nakapahiga na yung motor, ipapadyak ko na yung paa ko kasi slow moving naman. Yun.
Ngayon, ayun na, may improvements nga. Sabi ko nga kanina, natuto na. Tingin sa pupuntahan, tingin ng malayo. Ayan. Sana may mga matutunan din yung mga newbie riders dyan na tulad ko. May mga nagbabalak magmotor na wala pa experience sa motor. Yan, sana makatulong sa inyo to at ma-boost ang confidence nyo sa pagkuha ng motor. Kaya kunin mo na yan. Bili mo na yung balak mo bili ng motor na yan. Kung mag-alala sa magiging problema mo sa kalsada. Pero dapat may lisensya ka ha. Yung pang motorcycle na license, yung restriction mo. Hindi lahat nakukuha sa madalian. Lahat yan nakukuha sa time at tiyaga. Yeah, wait lang. Itong isa, nasa gitna siya, tapos may bus sa likod niya. Di ba? Kakaharang sa bus eh. Isang bagal magpatakbo. Kita ko side mirror, wala siyang pakialam mo. Yun yung mga iwasan natin, yung mga ganyan. Dahanap ka lang ng sakit na ulo dyan. Bus pa yun nasa likod, wala siyang pakialam. Dapat pag narinig mo ng bumusina, tumingin ka ng side mirror mo, malis ka na dun sa harap niya. Kasi broken line naman yun eh. Pwede ka namang lumiko dun. Always ride your own ride. Huwag ka makipagsabayan, huwag ka makipagkarera. Ride mo lang. Kung saan ka lang komportable, saan ka lang sanay, may enjoy mo pa rin naman yan eh. Hindi mo kailangan magpa-impress sa ibang tao na mabilis ka, magaling ka sa kalsada. Hindi. Nagra-ride ka lang kasi binili mo to para makaranas ka ng kasiyahan sa buhay. Purpose naman itong motor na pagbili ko is dahil doon sa rising prices ng diesel noon eh. Kasi nagig 100 plus noon. Tapos ngayon pabili ako ng bili ang motor, but pag-usapan na lang natin yan sa next na vlog ko. May may avenue yan para doon. May sariling video yan para doon sa bakit ito ang binili ko. Isa rin pala, kapag left turn, huwag yung gayaan yung ginawa nun, na doon din kayo sa left. Huwag kayong pupunta doon sa left nung magle-left turn. Mas malaki yung chances na mababangga ka doon. Yan, magle-left turn siya, doon ka sa right. Kahit pa paano, at least hindi mo matatamaan yung nasa left na talaga. Delikado yung ginawa ng rider na yun. Kasi pag na-reach ko na yung, kunyari, na-reach ko na yung lilikuan ko, tapos parating siya bigla, ayun na, aksidente na yan. So yun din pala, natutunan ko rin yan. Ang isa kong learning ay counter steering. Pinapanood ko sa YouTube kasi naka-overwhelm yung idea na kapag tinulak mo pa kanan yung handlebar mo, is yung left wheel mo pupunta sa left. Tulad nito, itutulak ko yung handlebar ko sa right, pupunta ako ng right. Tutulak ko ng left ngayon, pupunta ako ng left. Yan ang counter steer. So push right, turn right, push left, turn left. Pag yung idea kasi nito sa standstill or pag di ka gumagalaw, pag tinulak mo yung handlebar mo sa right, yung gulong mo matuturo sa left. Tulak ko yung left, punta sa right. Tulak ko tong right, punta sa left. Natutunan ko to nung nagmomotor ako. Ni-internalize ko yung concept nun. As long as pumipiga ka pala ng accelerator mo,
yung motor mo gusto niya maging upright or gusto niya naka-straight siya. Na-realize ko yan nung nagpa-practice ako ng U-turns ko dun sa amin. Nung paliko ako, napansin ko nung pahiga na yung motor sa U-turn ko, nung piniga ko yung accelerator ko, naging upright yung motor. So, concept with counter steer is na-offset mo yung na-offset mo yung balance ng motor eh. Parang gusto mo siyang matumba sa left, kaya naturally pupunta siya sa right. So push right, turn right, ganun. Actually pa counter steer yung pinaka essential kong natutunan sa journey ko ng pagmomotor. Kasi laking tulong niya eh pag yung tipong mga likuan, ganyan, pag medyo banking gusto mong ganun. Yan, crucial ang counter steering. May certain speed siya para magawa mo. Parang 15 kilometers per hour, 20 kilometers per hour pataas. Doon mo ma-apply ang counter steering mo. Another realization, ang pinakamahalaga sa lahat is practice. Lagi kang mag-practice ng motor sa isang environment na makokontrol mo. Yung walang traffic, mga walang sasakyan, yung may mga liko, yung may mga pwede kang mag sudden stop. Yan, dapat meron kang mga ganyang meron kang mga ganyang pagpa-practicean. Bakit? Siyempre, nagpa-practice ka eh. Ayaw mong may madamay. So ako noon, nagpa-practice ako dun sa amin. Kahit maghapon akong nagpa-practice yan kasi sobrang stiff ng katawan ko. Naninigas yung katawan ko noon pag nagmomotor kasi nagpapanik nga. Tense yung katawan ko. So practice until maging confident ka konti. So build up mo yung confidence mo. Huwag kang matakot mag-practice. Go lang. Practice ka ng practice lang. Walang mawawala sa'yo dyan. Hindi nakakahiya mag-practice. Walang magagaling na taong hindi nagdaan sa practice at hindi naging beginner at some point in their lives. So practice lang. Yung pinakamahalaga. Natulong ako dyan, lalo sa mga beginner riders na nagbabalak magmotor. Go for it. You will learn along the way. Sa susunod na video guys, maraming salamat. Subscribe.